mula sa side ng Aurora. One thing na gusto ko rin tignan is yung palitan ng heroes between Light and Brusco kasi so far Brusco has been has been really keen on like getting his comfort heroes pero kino-contest siya ni Lightman. Imagine mo, sabi niya, pero nga nung show, pa-seminar lang. Oo. Nakita natin na parehas naging effective yung Cho games mula kay Brusco and kay Light. But Light getting the upper hand nung last game. Oh! First pick naman para sa Aurora. Naku, tinanggal ng Onek yung Zushin. Nako, kung maalala natin, during the amateur stint ni Demon Kite, siya nga halos ang nagpauso ng jungle na boxer, di ba? Yeah, yung ano pa, JNA pa, no? Esports ba yan, pre? Grabe, 12 years old pa lang ako noon. Nagbaback siya na si Demon Kite. Oo. Ako nga, siguro pinapatulog pa ako sa hapon nun eh. Pinapasiesta pa ako. Yes, pero ito may Claude May Claude Suyo ang Onyx Philippines. Actually, ang dami nilang option. May Claude Suyo, may Harith na pick up din. Pero Claude ang pipiliin ng Onyx Philippines. This time, it is gonna be on the hands of Savero. Ano kaya ang pipiliin dito ng Onyx Philippines? Pwede nilang... Oy, Leomord! Ay, Wow. Okay, sa bagay. Yung Suyo kasi parang mako-contest kasi nung back siya eh. Oo, napakaaga ng Leomord pick na ito para sa Onyx Philippines. And with that, Aurora Gaming, incentivized ba silang kumuha ng mga anti-Leomord picks natin dyan? Kaso sino? Harith? Lugi. In fact, lugi nga yung Harith sa Leomord. Kasi ang kurat ng Leomord kapag may Zaman Force ka, gagamitin nila yung Phantom Steed. Paano kung sobra-sobra may high loss pa bang pwedeng kunin dito ang side ng Aurora? I think Cho. Pwede nilang kunin yung Cho ulit. Wala naman kasi yung Kalea. Unless they wanna go for something like Gatot. Ayan na yung Cho. Ayan na! ay, Ay, grabe. Binespikan. Oo. Binespikan, pre. nilabas na ang mga pamato, pre. At ang sagot naman dyan ng side ng Onyx ay isang Marcel Golden Hour as well. Kaya naman mukhang makakita na naman tayo ng mga ultra extended team fights dito sa dalawang Golden Hour. Yan naman talaga eh. And nakakita na tayo kanina ng mga counterplay kapag may Valentina and the Golden Hour. Pero excited ako kung paano mapapagana to ng Aurora. Well, para mas hukayin pa natin itong draft na ito, makakasama na natin si Hans at Wolf. Punta na tayo sa kanila. Muli, maraming salamat sa ating mga casters. Kanina lamang, game number 3, Onyx did the same thing. Baksha Blue 1. But now, what do you think is gonna be the difference moving forward para sa Aurora since parehas din yung ginawa nila? Yeah, I think kasi nakaw nila dito yung show na magiging crucial para dito sa Onyx Philippines. At the same time, hindi pa natin nakikita yung kanilang gold laner NXP. So madali bang i-adjust yung side lanes dito. Trio mid ang inuna ng Aurora, kaya naman mas ma-adjust pa nila. I do like the adjustment mula sa Onyx Philippines. Ginawa nila dito yung Marcel. I think both teams have gotten the first 3 picks na maganda for both of them. Yeah, because when you're looking at the 3-level composition, it is Onyx Philippines na kahit papano meron ng damage-dealing heroes with the Claude and the Leomord. But if they can fortify or kung meron pang ilalakas yung lineup ng dalawang squads na ito, how would they finish it off? They will have to look for a long-range nuke mula sa Onyx Philippines, tipong mga Eve, mga Farsa na may good combination with this Marcel. And then close it off with a tanky hero na may setup pa rin dito para sa Onyx Philippines. Para kay Kirk, like maybe an Alice, eventually, nakikita natin, or Terizla. And Aurora kailangan handa rin dun sa mga ganong heroes. Eve, Farsa, you've mentioned it para sa Onyx, but considering that the Valentina is on the other side, magiging malaking problema ba to para sa Onyx or will they have to worry about it less? Good point. Kasi yung naisip ko katulad yung Terizla at Alice, good copies agad yun para isang Valentina. Kaya maganda yung pagkakapwesto ng Valentina dito para sa Aurora. Now, if you're looking at the show and the back siya na first 3 compositions para sa Aurora Gaming, facing off against Onyx, what would the Marcel role be para sa Onyx PH? Pag-setup to, maghanap ka ng mga tipong Kimi to combo it up, which means na itong Aurora, kailangan meron silang burst with this Claude. Kaya magandang ban yung Harith. Maybe Clit yung matitira dito para sa Aurora to go with Lapu-Lapu para kay Edward. That's gonna be it for us here at the ground panel. Casters, balik sa inyo. Maraming salamat, Wolf and Hans. At natapos na ang ating banning phase with Valir and Harith being rounded out by Master the Basics and Hayes. 4th pick, red priority para sa Onyx Philippines. Naghahanap pa sila ng kanilang XP laner and mid laner. Yeah, I'm surprised na hindi nag-double down yung Onyx Philippines sa ban on the EXP. Pero siguro ang iniisip nila is makakakuha naman sila ng kanilang prior regardless since hawak nila yung red 4.
Pero ang crazy talaga dito is tinanggal din nila mismo yung Harit kahit pa ang dami ng magic from the side of Aurora. Siguro just respecting Doming Kite, and then maybe they're willing to fight into the Clint or Moscow potential, and they get the Terizla for Onyx. Ito yung sinasabi natin kanina, XP Prayo. But now, you look into the Edward heroes, Benedetta, Paquito, those two are very good options still. Kasi kailangan mo ng primary carry, damage dealer on EXP kasi may hawak ang Baxia. Oo, tsaka parang ang sarap din mag-Benedetta against si Terizla. Hindi mo lalabanan sa laning phase at iiwan mo lang ng paulit-ulit, and this might just be a repeat of what Aurora showed in game number 1. Ang tanong na lamang kung ano din yung ipagpapalit nila sa Claude na iyon. I think kung comfort din lang, Harit sana, kaso tinanggal din kasi ng Onyx Philippines eh. Wala, mauuwi sila data sa clip dito, pre. Yeah. Feeling ko, Clint Bene. There you go. Ayan na. Bene. And, Moscow. Okay, Moscow ang kanila napili. At least meron silang late game trajectory. And also that macro advantage pagdating sa mga Lord dances. This is terrifying for Onyx Philippines. Aurora is back to their comfort. And Super Prince, sabi niya kung comfortan lang, ito pinaka-comfort niya, Luoyi para sa Monster Mage. And I still remember yung mga araw na hindi pa masyadong meta si Luoyi hanggat nilabas ito ni Super Friends. Rocking that Brave Smite build on this Luoyi. Maraming nagtaka, bakit naka-Brave Smite tong Luoyi na to? Hanggat na paniwala na ni Super Friends ang lahat na ganito ang tamang paglaro ng hero na ito. This is going to be a historic game number 4. Mga comfort picks ay nagsiulanan na. Lumabas na ang Claude, lumabas na ang Luoyi, lumabas na yung yung Benedetta. Ni Edward for the second time around. E dito na natin malalaman kung magpapatuloy ba ang Aurora Gaming o hahaba ba ang serye na ito kung manalo ang Onyx Philippines. Yeah, on paper, Aurora has the better probability of winning this game because of how they compose their lineup. Pero maganda yung binanggit dito ni Wolf kanina, yung paglabas ng Marcel, even though the threat is may Valentina sa side ng Aurora, may copy sila ng Golden Hour. The thing is, Marcel prevents a lot of the heroes from Aurora from being able to fight. Kasi kilala si Marcel as an anti-fighter hero and ang daming fighters sa side ng Aurora. Oo, tapos meron pa silang dinagdag na Terizla, no, na talagang hate ng mga Baxia na sabihin natin naglanding ka na. Prime target ka na eh. The moment na matapos yung gulong mo, may target ka na sa ulo eh. Minamama na ni Light dito, itong si Brusco. Ito kasi yung mahirap kapag naka-Marcel ka eh. Hindi ka naman ganun kakunatan at ang sakit nung only pass passive na yun. Oh, yun na, 4 na miyembro mula sa Aurora. Ang umaagaw dito sa Rakursa, napicturean yung 3. Kirk ay sasama sana, pero napaplicker din ang agang force na flicker nun. All that to defend a green camp dito sa Onyx. Alam nilang hindi nila pwedeng ipamigay yun, pero diversion tactic lang pala. Grabe. Ibang green camp yung hinahanap nila. Maganda basa ng Onyx Philippines, Ben. Hindi sila nagpaloko. Although medyo masakit yung flicker mula kay Kirk kasi effectively na-reduce yung kanilang tempo at yung kanilang strength sa turtle. Brusco. Buti na lang. Ano kasi siya eh? Marcel kasi siya eh. Passive kasi yan, pre. Na-platinum snap eh. May sariling may sariling defensive tool na automatic. Oo. Yun nga ang ginagawa eh. Uy, sa kabilang panig nagpapalitan lamang dito. Actually, bumalik na rin naman si Demon Guide dun sa kanyang orange buff. So, parang nakalamang ba si King Kong doon? Parang mas lamado. Oo nga, lamado pa siya kasi nakuha niya yung sa lagubang. Yeah, si Demon Guide pa yung nag-suffer sa early rotation nila kasi isang double green lang yung nakuha nila. And ang problema, nagsayang sila ng oras habang si King Kong hindi naman bumagal yung kanyang pathing. At mukhang babalik na rin yung flicker dito ni Kirk na nawala sa pagdepensa doon. Kaya naman maging patas ang unang turtle fight na pwede natin matunghayan. Phantom Steed ang aagawin ni Yue sa first turtle fight natin. Oo, madalas nating nakikita yan, no? Kasi additional pressure yan sa kung sino man ang harap. Aray ko po, napakahabde, Brusco. Ay, naramdaman yon. Nagamit na rin yung diversion. Kita yung 5 para dito sa Onyx Philippines. Di mong kahit ang hawak. Makikipagatakan din si Light. Mapapasipap. Ay, wala pa ata siyang sipa dito kasi level 3 pa lang siya. Ngayon si Yue, hawak pa rin yung Phantom Steed. Gamit din yung penalty Pabero! Kung with that turtle. Ngayon naman ay dun sa gilid. Si Brusco ay namatay. Habang tumatay-tayi na si Mr. Consistent. Pero nasundot siya. Nakatash Kingo. pa! Buhay pa rin si Kingo rito. Sa may bumawi din si Yue. Pero teka lang si Light ay mukhang nag-aabang pa ng pwedeng mapoke pero papaalisin naman na ng Aurora sa kanilang vicinity. Onyx Philippines pa rin ang makakalamang with that turtle
will take. Yeah, it's an XP advantage, but Aurora, they're definitely happy with that. Napabagsak nila si King Kong, so kahit na paano, mapapabagan nila yung tempo, pero nagulat yung Aurora, men. May Claude bigla. Sumama si Savero, men. Nakisama siya. Banding yung pamilya eh. Tsaka parang yun yung hindi mo ine-expect yung maagang pupunta ang isang Claude and a Turtle fight. Mind you, yun po ang pinakauna nating Turtle fight sa larong ito. At nakakabigla talaga na biglang may magbe-blazing duet. Bagamat hindi ganun kalaki yung damage, nakakailang na may pumipitik-pitik sa'yo. Oo, men, kasi imagine mo, if may nakuwang kill si Savero doon, worth it na lahat. Yeah, oo. Kahit anong mangyari, basta wala lang mamatay sa Onyx, kahit kahit isa, yung dalawa, tatlo, medyo masama na yun. Pero pag namatayan sila na isa, okay lang kasi may trade na makukuha yung Claude. So masayang-masaya si Savero, nakangiti siya definitely. Pero buti for Aurora, wala nga nakuwang kill yung Claude. Pero parang kailangan i-maintain. Blading Duet, tumama rin yung SOD pero mapipilitan atang umuwi. Itong si Dominkite, remember Flying Clouds yan pre, pwedeng bumalik ng bumalik yan. Oo, tapos may SOD pa kung sakali, no? And nagamit man ito, maya-maya lamang sa susunod na Light. Turtle fight ay available na muli ang SOD. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. May kalamangan ng maliit lamang yung Claude against this Moskov. Pero the moment na mag-clear ng mga minions, ay mukhang magiging patas din naman ito. Big rotation mula sa Onyx. Okay, huhulihin niya dito si Edward pero kasi napakaraming dash niyan eh. Kahit ma-activate yung Platinum Snap, okay lang kay Edward eh. Ganun din. Hindi ganun kalaki problema for Aurora to close the gap against the Marcel. Yun yung kinaganda sa kanilang lineup eh. Willing silang dumive lahat. Even though may pang re-engage yung Marcel with the Golden Hour. Parang after that, as long as walang burst damage against Aurora, pwede nila ituloy yung kanilang mga balak. Oh, Okay, Busco! gulong sila, tumama yung penalty zone doon kay Yue. Hoy, Petri! Pero doon sa gilid na bahagi, ay umatas din si Kiko, na-picture rin siya, pero si Kirk ata ay maiipit din. Light ang hinahabol nila, pero sasama na rin si Savero, nakakuha na ng kill si Demon Kite. Habang Brusco and Edward ay nagsasalpukan lamang, balik na naman sa pagong at paghawak ang Aurora Gaming at iiwas na si King Kong at ang Onyx Philippines. Oh, and that's a turtle secured para sa side ng Aurora Gaming after winning a team fight. Napakagandang Petri play mula kay Edward. Oo, ang ganda sana ng engage ng Onyx Philippines. Yung pambigla na flicker platinum snap passive. Pero wala kasing kasunod kasi nga naka-hold down si King Kong. Even under the phantom seat, ang sakit ng Benedetta. Naramdaman nila yung damage nun pero susugod pa rin dito si Edward. Yun lang! Pero napakahapdi na rin ng mga wasiwas dito ni King Kong. Nag-try lang siya na makabawi dun sa buhay niya. Pero si Savero ang kanila pupunta. Blazing Duet yung kanyang nagamit. Wala lang sila mga wave dito. Sakto lang yung pagkakarating. Kaya lang tatlo pa rin na nag-aabang. Iniwasan yung platito. Pero si Brusco ay nakakonceal din. Hahabulin yung tatlo. Dominkite. Ang kanilang pupuntahan. SOD ay nagamit. Sipa. Para kay Light. Para maproteksyonan lamang si Dominkite. Pre, siya yung ginang, siya yung pressure. Sinagot na naman ni Savero, I am the pressure. Imagine mo, ginamit ang Aurora lahat ng skill nila para hindi lang maabot ng Onyx yung Moskov. Parang ayaw magpatinag ni Savero dito sa game na to. Still, ang babanggitin ko yung sinasabi ni Womi kanina, 100% yung win rate ng Claude natin and pinapakita ng mga gold laners natin kung bakit. Oo, and syempre ang kailangan talaga makahanap sa Claude na yun ay yung back siya with his real cooling moves Aray. na nakita din natin sa Aray handcam. ko. Napakasakit na. Kay Demon kahit na nga ang bola na mahuli dito si Savero. Yan o, apat kaagad sila rito. Hindi ata mapipigilan ng Aurora ang pagkakabasag nila. Pipicturean yung dalawa. At tagumpay na nga sila sa kanilang pinaplano. Sabay diversion pre dun sa may bandang gitna. Mabuti na nakaplika dito. Oh my God! At ang leg ng final blow sa may Blazing Duet naman para hindi ko Savero. Tumama yung SOD. Sasama ba dito itong si Dominkite? Pero si Demon Kite ay namaalam na rin. Oh my goodness, grabe, bloodbath! Oo, at mukhang rekta pagong na rin ang call dito ng Onyx Philippines. Si Brusco ay mukhang gustong bigyan ni Light. Edward looking for round 2. Pero mukhang hindi naman ata nila itutuloy ang laban na ito. Yeah, nakakailang din kasi for Aurora to actually engage. Light is finding it hard to look for the angle kasi kitang-kita ng photographer lahat, men. Kahit sang angulo ka manggaling, makukuha ka ng litrato. And Onyx Philippines, they're bringing in the numbers. They're playing the map. Ginagamit nila yung Claude to put pressure on a single lane. Tapos gagamitin nila yung diversion to look for cross-map plays. Even though ang ganda sana nung Petrify play mula kay Edward, kulang sila sa tao.
Oo, and yung damage din kasi, no, nakita natin na bumabakat pero hindi siya yung parang bumabakat ng matagal. Saktong burst lang pero hindi natatapos. Yung Onyx Philippines Demon Knight. may 1.1 mukhang Wala siya kasama. Hala, naiipit! Even si Demon Knight dito, pipicturean nila, abangan ni Brusco, pero si King Kong ay siniba na rin nila. Parang hindi makahabol dito kay Dominic Kite. At makakatawid na rin din si King Kong Blaze Duwin. And nagamit din! Kasabay ng SOD para dito kay Dominic Kite. Atras muna ang mga miyembro ng Onyx Philippines. Pero may diversion pa rin sila nagagawin na nakabang doon sa may bandang gitna. Edward ay sasama na rin bilang proteksyon dito sa middle at walang mamamatay. Napaka-clutch ng Spear of Vengeance dun. Kaya alam mo kung ang kinaganda naman doon, may trigger discipline din naman yung Onyx. Kasi kung feeling ko kung okay, Claude, pinurify ko yun maasim ako Pero hindi nag-asim si Isabero kasi gets niya na okay, nagamit na nila lahat. Tutulak ko lang tong tour na to. They're happy to find farm for Onyx Philippines kasi again, you're looking to play the map. You're forcing team fights based on the fact na kulang sa numero ang Aurora. Lalaroin mo lang yung mga side lanes para mapilitan mo mag-react yung mga members dito ng Aurora. Pero pagdating sa late game, hindi na magiging sapat yun kasi nagiging factor na rito yung Moskov, yung SOD advantage ng Aurora. Oo, yung SOD din na nakikita natin kanina pa, ay kumakabit naman talaga. So far, wala pa atang SOD na hindi kumakabit. Yun na, Uy, galing sa kanan. Super Prince okay, King Kong, dumamba na rin. Mabuti na lang ay naiwasan yun ng Aurora Gaming. And dito sa may bandang ibabang bahagi, 1v1 ang nagaganap. Pero sasama na ang mga kuya! Hala. Dito ng Aurora Gaming, Brusco. Pipilitin niyang picturean at maililigtas pa ata dito si Kirk. Makakatakas naman siya, pero andito na ang Super Family. 5 miyembro mula sa kanila ang magkakasalpukan. Edward and Yue doon sa may gilid. Pero patong nahuli! Light ay critical ang sitwasyon. Pero maiipit ata din si Kirk. Habang si Yue hindi rin makalapit. Papasok na si King Kong! King Kong! Na mga miyembro dito ng Aurora Gaming. Pero alam niya na hindi niya kailangang mag-asim. Wala si Demon Kite at pwede silang rumekta kung saan. A tower, a kill. At mukhang rekta diversion na papunta sa susunod na objective. Wow. Nabuhay pa si Kirk ng gapiso ang buhay. Super rotations, men, and super reactions mula sa Onyx Philippines. That golden hour saving the Terizla. And because of the fact na nailigtas nila si Kirk, yung penalty zone sa likuran kasama ng Blazing Duet ang bumura sa Aurora. Edward? Ayun, ilalaban ata nila to. Babalik na naman si King Kong doon sa Lord. Naramdaman yung damage ni Sabero. Yung Flying Clouds ay nagamit din naman ni Demon Kite pero wala na silang aabutang Lord na buhay. Oo, and that will be the Lord secured para sa Onyx Philippines in their largest gold lead yet. Almost 3,000 sa pagpasok ng 10-minute mark natin. Onyx Philippines, pwede sila makakuha ng inhibitor turret gamit ang Lord na ito. Yeah, nahihirapan na yung Aurora kasi yung multifaceted teamfight dito ng Onyx. Ang parang kung ikaw yung Aurora, maguguluhan ka. Sino bang sasagutin mo? Sasagutin mo ba yung Leomord? Sasagutin mo ba yung Marcel? Tapos iisipin mo pa si Savero sa may likuran na hinaharangan lang yung Moscow para hindi makapag-dish out ng damage output. Si Light dito kailangan niya pumili ng trabaho. Sino bang poprotektahan mo? Si Demon Kite o si Dominic Kite? Baka kailangan nilang gamitin yung Wave of the Dragon para ma-force out yung Purify. Oo, tinitipid ha. Aray ko! Sa update, ang hapdi talaga. Uy, may diversion play Sino lang target? Si Edward ata. Pero nakita na ng Aurora kung saan manggagaling dito ang Onyx Philippines. May Lord sila nasasamahan dun sa may bottom. At si Edward ang itatalaga nila para dumipensa. Kakayanin niya ba ito? Si Light. ay lumilipad-lipad gamit yung Flying Clouds. Pero magsasama-sama dito ang Super Family. Makiklear naman ng mahusay ng Aurora yung Lord na yon. Pero pwedeng lumiko sa gitna ang Onyx. Oo, second tier turrets na ata makukuha dito ng Onyx Philippines. So far ay napakalupit na depensa mula sa side ng Aurora pero mukhang ang bottom lane ay makukuha na rin nila. O, ipitata si Bruce dito pero Edward! nakuha na Edward ay pumasok din! Pero mali ka na papasukan ng Liga, Iho! Ngayon naman ay si Light ay nakitil na Diversion! May diversion play sila nagagawin doon sa itaas na bahagi. Pero si Super Prince ang naiwan. Naiwan si Super Prince. Hindi na siya lalaban dito dahil napakababa ng kanyang HP. Pero tuloy-tuloy lamang si Savero. Nakunin yung Torres sa top. And that's 2 inhibitor turrets na mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines pero hindi pa ata sila titigil doon. Gusto na ata nilang tapusin ang game number 4. 8 seconds para kay Edward. Aray! Ang hapdi na talaga ni Savero dito at napakatapang din. Ang dami ng item, ang dami ng damage, ang dami pong paraan para sa Onyx mag-start ng teamfight. Kung babagalan ng Aurora yung Clashman, ang sagot ni Super Prince, sige, maligo kayo sa duality. Maligo kayo sa dark at light. And Onyx Philippines, with the amount of farm that they have right now, they can slow the game down, wait for the Lord. Kasi hawak nila lahat ng kits. Meron silang mga ultimates. Hihintay nilang nila yung flicker maybe ni Super Prince and look to fight for this Lord Pit. Ang problema dito ng Aurora is kahit sabihin natin meron silang Moskov lane,
pasag yung bottom lane and sa taas yung Lord. Oo. Baka maghapon si Dominguez sa ibaba and hawak ng Onyx na naman yung oras tapos hawak pa nila yung mga diversion play. And this puts so much pressure na tumama itong SOD mula kay Domenkite at hindi siya mapitas sa side lane. Nakakita na rin tayo ng mga teams na willing mag-execute ng mga plays para lang hulihin ang mga nagsa-side lane sa kanilang mga kalaban. And for Aurora Gaming, madami naman silang pwedeng padalin. Pwede lang si Edward ang italaga sa mga long lane na iyon. Oo, men, ito na yung mga punto ng game na parang mabubulog ka. Na parang namamatay-matay yung mga option mo. Nawawala-wala yung mga ilaw para sa Aurora. Ito na naman yung conceal mula sa Onyx. Okay, naghahanap sila dito. Si Brusco ang susuyod sa mga bushes. And si Light lamang ang kanyang nakita. Tuloy-tuloy lamang ang paghawak dito ng Onyx Philippines. Si Light ay magpapakita na rin. Demonkite gugulong-gulong. Sasalubungin Brusco. dito ni Brusco. At aatras na ata sila. Light maghahanap ng Saudi. target dito. Edward ay nandun din. Nakakuha na ng hero dito ang Onyx Philippines. Sabero! Pero Sabero may blazing duwid din na bibitawan at nakuha na nga ni King Kong yung Lord. Kasama pa si DK. Tatlo ang nananatiling buhay para sa Aurora. Ang Onyx Philippines naman ay nag-aabang na lumabas ang Lord. Pero kung hindi na nila aabangan pa, susubukan na nilang kunin itong mid lane inhibitor turret. May golden 12 hour, seconds para kay Light. Oo, no. Medyo matagal-tagal pa. Even si Demonkite ay matagal-tagal pa rin. Ready na si Sabero na basagin yung torre na ito. May Lord pa sila nakasama sa itaas. Actually, kung gugustuhin nila, pwede pa nga silang kumuha ng kill dito. Pero re-respeto muna ang Onyx. Hindi nila nadaanin sa Microman, dadaanan nila sa Makruan. Ayan na. Hihintayin nila yung Lord sa itaas. Even if mabubuhay yung back siya, look at your right side, kumpleto lahat ng skills nila. Nararamdaman na rin ni Kirk yung damage dito ni Edward. May Lord sila sa itaas na bahagi. May wave din. Oh, duality! Aray ko po, napakahapon. Oh, wow! Pasok din si Yue dito. May penalty zone. Pero may blessing duwid na naman! Si Sabero at siya'y nakadalawa. Free hit lamang siya dito. At si Demonkite yung umatras Nagamit yung wind of Fate. Domeng! Para dito kay Domeng. Pero habulin pa rin siya ni King Kong. Power lock! At isa na lang ang nakikita dito ng Onyx Philippines. Kundi ang base. Magkakaroon tayo ng Game 5. Prime time MLBB para sa ating international rivalry. Game 5 secured matapos manalo ng Onyx Philippines. And this is what you call a playoffs opener. MPL Superfans, welcome to MPL Philippines. Labanan ng mga kampyon.